You are God who bless all human labor, the work of our hands and of our minds. Grant that all who plan and conduct business in this office may through your guidance and support come to right decisions and carry them out fairly. We ask this through Christ our Lord. Amen. Once again, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to our guest of honor, Senator Win Gatchalian. To deliver the welcome message, please welcome Schools Division Superintendent of DepEd Catbalogan City, Dr. Carmela Artamayo. Masyadong mataas. Take two po yun, take two. Ladies and gentlemen, maupay po nga aga haaton nga tanan. On behalf of Catbalogan City Division family and the Eastern Visayas Regional Science High School, with the principal, Mr. Rolex Hakusalim, together with the teachers, department heads, and students, we welcome all of you with great joy and pride to the inauguration of our new school site and building. Today marks a significant milestone in our journey towards enhancing educational excellence in our region. We are thankful to the support of Mayor Dexter Uy, pakpakanay kita, and the City Council to level up the quality of education in Catbalogan City. We are blessed to have Governor Shari Antan, pakpakanay kita, our proactive Lady Governor who never settles for less, together with Congressman Reynolds Michael Tan and Congressman Stephen James Tan of the 1st and 2nd Districts of Samar, respectively, whose steadfast commitment to education inspires us all. We are honored to have Senator Sherwin Gatchalian as our guest of honor. His support to education underscores the importance of investing in our future generations. With the technical assistance of our DepEd Central Office under the leadership of Secretary Sunny Angara and the Regional Office headed by RD Evelyn Petalvero and represented by our ARD Ronelo Alcay Fermo, we can continue to nurture and empower young minds to become the leaders of tomorrow. Thank you, salamat madamo po sa iyong tanan. Thank you everyone for joining us on this momentous day, and welcome to our new home, the home of globally competitive learners. Maupay nga aga. Once again, ladies and gentlemen, Schools Division Superintendent of DepEd Catbalogan City, Dr. Carmela Tamayo. Next on our program is the presentation of the project brief, where we will hear the vision and the details of the new campus. Please join me in watching the ABP presentation. The story of Eastern Visayas Regional Science High School is a challenge both to the national and the local government. Just imagine a science high school without a science laboratory. Classrooms were also not enough to accommodate students. School events were also held outside the school because there's no auditorium, no library, no skills training room, no sports facility, no space for intramural games. What East Visayans have are talents. Of course, smart and competitive students,
and actively participating young citizens. Through our efforts, we lay down the narrative to the national government. We are grateful to have an education champion in the Senate. Senator Win Gatchalian helped us on our efforts in giving his visions a new goal. Introducing the new EVRSHS campus. Let's have a tour to the science building at the new campus. It's a safety-featured facility equipped with rooms conducive for scientific learning. It also features detailed interior design. I know you want it, but wait, there's more. Literally, more spaces for all school activities, complete desks and chairs, advanced science laboratory. Well, this is my favorite part of the school because it is equipped with lab equipment and, of course, a fully furnished lab. I just love that. Moving on, let's talk about comfort. Yes, because rooms are fully air-conditioned and equipped with smart TV and whiteboards. Wow. The entire facility follows green architecture. It's an international modern architecture standards, which we aim for international accreditation. One of the good attributes of the new facility is that it is a covered court which recycles rainwater. Well, this is interesting. There is a safe space which we call as Oasis of Serenity at the top of the science building where all students may go. Another building in the main campus is the academic building. It will house 15 more rooms and the auditorium and the chapel at this. And more and more and more. Wow. That's the new campus of Eastern Visayas Regional Science High School. Our future is here. Thank you for that informative presentation. And now, ladies and gentlemen, let us hear inspiring words from our special guest. First, may I call on the Mayor of Catbalogan City, Honorable Dexter M. Uy, to give his message. Thank you. To the DepEd Region 8 Regional Director, RD Evelyn Catalvero, represented by ARD Ranilo Fermo, DepEd City Division SDS Ma'am, Dr. Carmela Tamayo, kakakarit. dito na ako umabot ang kulba pagbati ko actually. To our ever active with a brilliant mind, para haakon din, with a brilliant mind, Governor of the Province of Samar, Governor Shagiantan. Also, syempre, ang gihapon nito natin Congressman, also to our very supportive Congressman Michael Tan. To our keynote speaker, inihiya, ilang beses nang bumisita sa Catbalogan, and thank you for showing care for the province of Samar, Senator Win Gatchalian. At sa lahat ng nandito, sa contractor, syempre, ang ganda ng building. Yung mga friends from media, and to all, good morning. Because of our collective efforts in providing sustainable and high-quality education for all Catbaloganons and Samarnols, together with the extended assistance from the provincial, regional, and national offices, sa wakas ay naisakatuparan natin ang makasaysayang pagbukas ng moderno at dekalidad na paaralan sa ating lungsod, ang buong Eastern Visayas Regional Science High School. I hope that this will serve as an inspiration to all na ang edukasyon ay isa sa dapat natin taunahin at kung gaano ito ka-importante. Pagpatuloy sana ang ating mga gandang nasimulan para sa ating mga kabataan. Kung makikita nyo sa lahat ng nangyayari ngayon, this is a win-win situation palagi. Unang win is binisita tayo ng senator natin, Win Gatchalian. And another win is yung may bago tayong building. But this win is not just a win for all Catbaloganons. This win is a win for all Samarnons. Mabuhay ang Samar and Diretso Uswat, Catbalogan. Thank you. Thank you, Mayor Uy, for your message of support.
At this time, ladies and gentlemen, to deliver her message and to introduce our keynote speaker, please welcome the Governor of the Province of Samar, the Honorable Shari Andan. In the heart of Samar, progress is our promise and unity is our strength. Together, we have built bridges connecting not just places, but lives and opportunities. Every step forward brings us closer to a future filled with hope, resilience, and possibility. Guiding us on this journey is a leader whose vision and commitment have shaped our shared success. Her leadership is characterized by transparency, inclusivity, and a deep passion for community empowerment. We welcome the woman who has championed our cause, our governor, Shari Andan. Aga ha ato niya tanan. Good morning, everyone. Morning. Actually, hindi ako sanay na may ganyan kasi alam niyo naman si Go Cowboy. So, nanibago ako siguro sa kakadami ng bisita namin from national. And dumating si Presidente, parating yung bagong Pilipinas sa atin by October 19. Siguro yung staff ko sa province nagpa-practice na for bagong Pilipinas. Kaya may mga ganun na sen yung namin, yung presentation. But anyhow, today, although this is a weekend, today is Saturday, I know na this is the rest day for the teachers and the students, but we are very pleased and we are so honored to have right now as our guest na yun din yung nagbigay sa atin na materialize yung matagal na dream na ng EVR-SHS na magkaroon ng sariling campus. Because we all know from the fact that ang EVR-SHS ay just mga squatter tayo sa SNS, di ba? Pero ngayon, hindi na tayo squatter but we have our own home which is this campus, itong inuupuan at tinatayuan natin ngayon. And we are so grateful dahil sa tulong ng ating butihing senador na ever helpful, ever supportive dito sa Samar. You know what? With Senator Win, yung family kasi namin with Sec Rex, Wes, and my brothers, kumbaga magkakaibigan. So hindi na iba si Senator Win. Kaya sabi ko, pag election, minsan ako na yung tatawag kay Rex, kay Sec Rex, sasabihin ko na, ano ba, kailangan mo pa ba ng tulong ng Samar? Kasi hindi ka na tumatawag sa akin kung ano na, parating na yung election. But then Sec Rex will always tell me na, alam ko naman na nandyan kayo parati for us. So hindi ko na, kumbaga hindi na tayo iba sa kanila. So thank you so much, Sen Win, for this very beautiful building that you give. You shared your funds with us here in the province, and hindi namin makakalimutan yung binigay ninyo sa amin dito, especially sa DepEd family, together with our students. So, magmumukha na silang private school dito ngayon. And of course, we are so lucky that Senator Win also kasama niya yung isang maganda at inilulun din natin. Walang iba kundi si Miss Bianca Manalo. So, ma'am, thank you so much for accompanying Sen Win, and thank you so much for coming to the province also. And of course, we also have my brother who's very supportive. Makikita naman natin during budget hearing, nagtatrabaho ng sobra yung congressman natin dito sa 2nd District. Hayaan na natin si 1st District, wala naman siya dito. So, nandito ngayon.
tinatawagan na nga ako ng mga staff ni Sec Bunuan kasi sa kakareklamo natin sa kalsada natin. But then, hopefully, sa 2024-2025 budget, yung mga sira nating kalsada maayos na. We are just having, we're asking the national government na mas lumapad pa yung kalsada. Hindi lang maayos yung mga nalubak or nasira, but we want to widen our road. Same with other provinces na maganda na yung Maharlika Highway. And thanks to Gov Mike for that. And for our airport, kasi nung una parang nadidismayan na kami kasi nawalan daw ng pondo yung 2025, which hopefully kung napasok yung 2025, maglaland na dito yung few of the planes na po pwede na magkaroon ng flight sa atin. But then, Kong Mike and Minority Floor Leader Nonoy Libanan made a very good representation to the national government na mabigyan tayo ng funding para mag-materialize yung dream na matagal na ng buong probinsya na magkaroon ng airport dito sa Catbalogan. So thanks, Kong Mike, for that. And of course, we have also, akala nga ni Sen Sherwin na estudyante siya kasi parang halos kapareho lang yung itsura niya sa mga students namin, kulang na lang yung uniform. So, nandito rin kasama natin, very active, very supportive, and yun yung sinasabi ko na parati nating mayroong strong collaboration with the city government. Walang iba kundi ang ating mayor, Mayor Dexter Uy. And ito naman, yung representative ng RD natin sa DepEd, very close friend, kaibigan natin matalik dati pa, yung ARD natin si Sir Fermo. So Sir, good to see you again. And we also have Ma'am Tamayo, our SDS, and the rest of the staff, mga technical staff ng ng City Division, together also with our AVR-SHS staff and faculty headed by Sir Rolex. Nasaan na ba si Sir Rolex? Ayan, dito. So Sir, thank you so much for accepting na ikaw yung maging principal dito. And I know that I am confident that you can handle AVR-SHS ng maayos. So to the student leaders that we have right now, I know na yung pinapunta dito are what you call that, mga officers ng each classrooms ng dito, mga estudyante dito sa AVR-SHS. Kasi yung dalawa kong anak, maaga, 7 o'clock, mga 6:30 pa lang sila nagising na para makapunta dito. Sabi ko nga, mamaya pa kaming 9 o'clock, but then my kids said that there will be a mass na magkakaroon pa dito at saka may activity pa. So again, for the student leaders, the officers, set of officers from the different grade level, I hope that you will manage well sa facility natin. Ingatan natin at maintain natin yung malinis na environment, because once you have a clean and orderly environment, automatically everything will be maayos din. So, and we have our Oasis of Serenity, which is part of our support for our mental health program, the Purple Desk, which our Secretary of the SWD also supported. So meron tayo dito, this will be our first, because the rest of the schools, they will only have the Purple Desk, which we will be giving out and together with the module. But here, you are so lucky because you have this Oasis of Serenity, where pag burnout na yung mga teachers, at hindi lang teachers, pati yung mga estudyante natin na burnout na sa mga teachers, you can have a stay or meditate in the Oasis of Serenity. You can really go there and somehow makalma at mawala na yung stress natin, because we all know
na even the young ones, they're also stressed out. So again, thank you so much, and more programs and projects that will come to EVRSHS. And this building in the right side, this will be finished on December, so we're gonna have an official turnover totally this coming December for the academic building. This is the science building, by the way. So again, thank you so much. Hindi ko na lang hahabaan yung speech ko kasi ang importante ngayon ang ating butihing bisita, our guest, who really make our dreams come true here in the province of Samar, especially for EVRSHS. So, walang iba kundi ang ating parating sinusuportahan, tinutulungan dito sa probinsya, and likewise, nagsusuporta at tumutulong sa atin dito, especially when we need to push some bills and some programs sa Senado. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na senador, Senator Sherwin Gatchalian. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our keynote speaker, Senator Win Gatchalian. Salamat, Governor. Maupay nga aga sa inyong tanan. Morning sa lahat. Una sa lahat, gusto kong batiin ang ating mga opisyales. Of course, gusto ko pong batiin ang ating very energetic, talagang the action man to, action lady, Governor Shari Antan. Binabati ko rin po ang ating butihing Congressman Michael Tan. Binabati ko rin po ang ating butihing alkalde, Mayor Dexter Uy. Nasabi ko, mukhang parang estudyante lang mukhang high school student. Binabati ko rin po ang ating DepEd officials, ang ating principal na si Principal Rolex Acosalam, ang ating Regional Director, Miss Evelyn Fatalvero, at binabati ko rin po ang representative ng ating Regional Director na si Mr. Ronelo Firmo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, at una-una sa lahat, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Susundan ko lang po yung sinabi ni Gov, matagal na po ang relasyon at pagkakaibigan po ng aming pamilya at ng pamilyang Tan. Nung nag-congressman po ako noong 2001, nakasama ko pa ang mother ng ating butihing governor na si Governor Congresswoman Mila Tan. At nung ilang beses po ako pumunta po dito sa inyong lugar para mangampanya, bumisita, humingi ng tulong. At tuwing pumupunta po ako dito sa Samar, talagang nararamdaman ko yung napakainit po ng pagtanggap po ng mga taga-Samar at ng pamilya Tan. Ilang beses din po ako pumunta dito at naalala ko, isa sa isang punta ko, may malaking rally sa may Kapitolyo at that time. Hindi po ako, lagi po akong pumupunta ko dito, lagi po akong pinapakilala po sa mga kababayan natin dito. Pero ang totoo pong magkaibigan na matalik po ay ang aking kapatid, si Secretary Rex at si Governor Shari, dahil magkasama sila sa Kongreso ng matagal na panahon. Kaya po ang aming pamilya at ang pamilya Tan ay napakatagal ng magkaibigan. At tuwing humingi po ako ng tulong sa kanila, lalong-lalo na pagdating po sa pagkampanya, hindi po sila nagdadalawang isip. Kaya nung una po ako nagpakilala po dito noong 2016, ang rango ko ay number 10. Pero nung pangalawang pagbisita ko dito noong 2022, hindi na ho number 10, naging number 2 na ako dito sa Samar. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa pamilyang Tan, sa inyong pagtiwala po sa akin. At alam niyo mga kasama, nung nag-uusap kami ni Governor tungkol sa mga proyekto dito, natutuwa po ako dahil isa sa kanyang mahalagang proyekto ay yung kanyang advokasya sa edukasyon. At yan po ay kahalintulad o inline sa advokasya po natin
na matagal na, nung mayor pa ho ako, education na po yung akin advocacy at natutuwa po ako na pagkaparehas po yung aming advokasya sa edukasyon. Yan lang po ang bukod tanging paraan ho natin para maiangat po natin sa kahirapan ng ating mga kababayan at ang ating bansa. At tutuwa po ako dahil dito po sa Samar ay binibigyan ng malaking pansin ng inyong lokal na pamahalaan po ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral sa edukasyon. At kaya itong partnership po natin, ito ay partnership po ng ating tanggapan at tanggapan po ng lalawigan po ng Samar. Itong partnership po natin ay patunay na basta edukasyon, tuloy-tuloy po yung aming suporta. Basta po para po sa ating mag-aaral, tuloy-tuloy po ang aming suporta. At hindi lang po nagtatapos dito yung aming partnership. Marami pa kaming partnership para sa edukasyon na pinapag-usapan po ni Governor Shari sa mga susunod po na panahon. At makakaasaw kayo sa aking buong suporta pagdating po sa edukasyon po ng ating mga mag-aaral dito. At alam niyo mga kasama, alam ko ang puso ni Governor Shari ay nasa edukasyon dahil hindi lang po siya nagpapagawa ng mga gusali para sa ating mga mag-aaral dito, kundi yung kanyang sariling anak ay nag-aaral po sa public school. No? Yan po ay patunay na ang puso niya ay para sa ating mga mag-aaral dito, sa edukasyon po ng mga mag-aaral dito po sa Samar. Alam nyo, hanga po ako sa mga lingkod bayan na hindi lang sigaw ay edukasyon, kundi linalagay nila yung kanilang sariling anak sa public school para malaman nila kung ano yung sitwasyon. At itong ganitong gawain po, nagbibigay po ng sinyales na ang sistema ng edukasyon po dito sa Samar ay maganda at hindi po pababayaan. At nalaman ko nga kanina kay Governor na siya mismo ay nagtapos sa public school. So, ibig sabihin na ang Samar po ay mayroong magandang sistema ng edukasyon. Yung inyong mga leader ay hindi papabayaan po itong magandang sistema ng edukasyon at tiwala po tayo na magkakaroon pa po tayo ng higit na mas magandang sistema ng edukasyon dito po sa Samar. At yan po, ganito pong mga lingkod bayan ang kailangan po natin para yung puso na makikita natin na yung puso ng ating mga lingkod bayan ay nasa mga bata at nasa pagpapaganda po ng sistema ng edukasyon po natin. At itong science school, alam niyo mga kasama, naniniwala po ako na kailangan natin ng mas marami pang science school sa buong Pilipinas. Sa Valenzuela, nakwento ko kay Gov, meron nung kaming Valenzuela Math and Science School. At natuklasan nung namin doon na kailangan ng mga bata na magagaling at mga talented na mga bata ng higit na mas mataas sa pagsasanay. Alam natin na yung mga batang magagaling, hindi pwede natin isama lang sila sa mga ordinaryong eskwelahan dahil kailangan nila ng higit na mataas sa pagsasanay, mas mataas na training dahil kailangan ma-challenge sila At itong mga batang ito, sigurado po ako sila ang mga future scientists, future innovators po natin, future leaders ng ating bansa. Kaya importante na yung kanilang training ay higit pa sa mas mataas. At kaya meron po akong final na isang bill nga, meron akong final sa Senado na dapat bawat province ay meron tayong math and science school sa buong Pilipinas. Dahil magastos talaga sa mga magulang. No? For example po, kung yung pinakamalapit na Philippine Science School dito ay nasa Tacloban. Diba? Kaya magastos sa mga magulang po natin na dadalhin pa sa Tacloban yung kanilang mga anak. Hindi lahat po ng mga magulang ay mayroong kakayahan na magbayad po ng dormitory o ng transportation expense. Kaya mas maganda ho na ilapit po natin itong science schools sa ating mga komunidad, no, para maging abot kaya sa kanila at maging mas accessible sa mga bata na kailangan ng ganitong mas mataas na training. Kaya mga kasama, makakaasa po tayo na hindi lang po sa Samar ang tutulungan natin na magkaroon ng ganitong magandang gusali, magandang science school. Buong Pilipinas po ang layunin natin at pangarap natin buong Pilipinas ay magkaroon po ng ganitong science school para
naman to sa mga bata. Hindi po para sa atin, kundi sa kinabukasan po ng ating mga mag-aaral at mga bata. Kaya mga kasama, bago po ako mag-ukas, gusto ko rin po ipakilala yung aking one and only. Pinawisan ako tuloy. One and only partner na si Miss Bianca. Alam nyo, pag umiikot po kami, lalo na sa mga ganitong proyekto, sinasama ko siya para makita niya rin, no, yung kalagayan po ng ating mga kababayan at ating mga estudyante sa iba't ibang parte ng bansa. Normally, nasasama ko siya kung may calamity. Madalas kami naghahatid ng mga calamity. Pero gusto ko rin ma-experience niya yung ganito namang success, no? Yung tagumpay na ginagawa po natin para makita rin niya na hindi lang po puro calamity ang napupunta, kundi yung mga tagumpay ng ating bansa. Ito ay masasabi ko, tagumpay ito, success, triumph ng ating bansa dahil alam ko na itong eskwela na ito, hindi lang to para sa isang henerasyon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. So maraming salamat. Congratulations, Governor Shalee, kay Congressman Mike, kay Mayor Dexter, sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Samar. Congratulations po. Once again, ladies and gentlemen, Senator Win Gatchalian! Ladies and gentlemen, we shall now proceed with the formal signing of the tripartite Memorandum of Agreement between the City of Catbalogan, the Department of Education, and the Provincial Government of Samar. We invite the following signatories to proceed to the table for the MOA signing. Dr. Carmela Tamayo, Mayor Dexter Uy, and Governor Shari Ann Tan. Symbolic photo. Once again, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to the City of Catbalogan, the Department of Education, and the Provincial Government of Samar. We'd like to request Governor Shari Ann Tan to please remain as we now proceed to the turnover of the 100,000 peso donation from the Provincial Local Government Unit of Samar for the initial capitalization of the EVRSHS Teacher Employee Cooperative. To the Education Champion and the Senate, Honorable Senator Win Gatchalian. Senator Win, maraming salamat for the support extended to the Eastern Visayas Regional Science High School. For the more than 20 years of operation of the high school, this is the third campus na po ng EVRHS. Nag-start po yung Eastern Visayas Regional Science High School in Calbiga, Samar. Mga around 5 years yata yung operation doon. Then, na-transfer po dito sa Catbalogan, dito sa Samar National School, and this is already the third campus. So maraming salamat po, Senator Win.
Kasi malaki talaga yung sakripisyo ng mga teachers natin sa mga students, especially when they were still in Calbiga National High School. Kaunti lang po yung nag-enroll. I would like to give a short background bakit napunta po yung Eastern Visayas Regional Science High School in Samar. Dahil sabi ni Regional Director Sol Matogas during that time, na kailangan po ilagay natin sa Samar since meron na tayong Philippine Science High School in the province of Leyte para ma-improve yung science and technology education in the province of Samar. Kaya dito po inilagay yung Eastern Visayas Regional Science High School. So yun po yung reason na napunta sa Calbiga na na-transfer na dito ng Catbalogan City. Likewise, with respect to the Provincial Governor, Shari Antan, the Congressman with 2nd District of Samar, Honorable Reynolds Michael Tan, the City Mayor of Catbalogan, Dexter Imbuy, my fellow educators, valued stakeholders, dear friends, good morning. Mapay nga aga, ating nga tanan. As we conclude today's momentous event, the inauguration ceremony and blessing of the Eastern Visayas Regional Science New Campus, we are filled with hope and excitement for the future of science and technology education in Samar and the entire region. This new campus stands as a witness to our unwavering commitment to providing a learning environment where innovation, creativity, and scientific exploration can thrive. We extend our heartfelt gratitude to the province of Samar and the city government of Catbalogan for their invaluable partnership and dedication to the advancement of education in the province. Your leadership and vision have played an important role in making this state-of-the-art facility a reality. This campus is more than just a building. It is a proof of progress designed to offer learners an enriching and forward-thinking educational experience. With its modern classrooms and laboratories, it will serve as a hub for nurturing young minds in the fields of science and technology, empowering them to become the innovators, problem solvers, and leaders of tomorrow. To our learners, especially our learners of Eastern Visayas Regional High School, this facility is for you. May inspire you to dream big, think boldly, and strive for excellence in all your endeavors. The opportunities that await you within these walls are boundless, and we look forward to witnessing the great achievements you will accomplish in the future. As we move forward, let us continue to work together, DepEd, our local government, and all stakeholders in ensuring that education remains a cornerstone of growth and development for our region. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Samar at mabuhay ang dekalidad-dekarasyon para sa ating mga kabataan. Thank you, Assistant Regional Director Ronaldo Alfermo, representing Region 8 Regional Director, Director Evelyn R. Vidalvero. At this time, we now invite the teachers and faculty of Eastern Visayas Regional Science High School to kindly proceed to the stage for a photo opportunity with our esteemed officials. Teachers and students, thank you so much for this preparation, this program. Sa ngayon, this morning, we have our guest, our special guest. Actually, galing kami sa AVR-SHS because nagbigay si Sen sa atin ng building for our students in AVR-SHS. That's why he's here with us because of our turnover for our TV. Because ang commitment ko kay Sir Ram, Sir, hindi po kami nakalimot sa commitment namin. So, sabi ni Sir Ram, we have 100, nagbigay na ang school ng 100 TV. 130? Okay. 30 yung nagbigay ng school. And then, he asked me if we can give the 90 remaining TV that will be utilized for the teachers and the students per classroom. So, yun yung commitment namin. Right now, we have our part 1, kumbaga yung una naming ibibigay na 32, and then to follow, tapusin lang namin yung bidding ng remaining, then ibibigay na namin to complete the 90 TV. Why na magbibigay kami nito? Because
for the Samar Medical, yung College of Medicine natin sa SSU, the province will also be giving tablet kasi ang mode of learning na ng mga College of Medicine ng mga students will be through the tablet na wala nang masyadong libro. So lahat nandun na sa tablet. So I cannot give that to all of the 6,000 students here in Samar High. So what we can do is just give a TV. That is the mode of the new learning right now kasi alam naman natin na yung mga students naggamit na talaga kayo ng gadget. And napansin ho namin na the moment na merong TV, napansin din ng ating principal na mas mataas yung magiging attentive yung mga bata. Hindi rin nahihirapan yung mga teachers as to the lecture. And then, we all know that si Mr. Google is very helpful to our teaching skills. So, pwede na nating ma-download at saka madali yung pag-present dun sa mga kabataan. That will be relatable to the younger ones. That's why we have this turnover. And then, sinama ko talaga si Sen Sherwin dito kasi may initial talk kami na we will push since si DepEd hindi masyado, not much of the annex and the extension. We discussed this with the region already. Then we will ask Senator Sherwin that we will appeal to the national government, especially to DepEd, na magkaroon tayo, i-allow tayo ng annex or extension in Barangay Lagundi kung saan nandun yung sports complex naman natin because the province is willing to donate 1 hectare to 2 hectares for Samar High na maging extension campus natin doon. God willing that yung gobernador ninyo at saka si Senator Win can make a proper recommendation or proposal papunta dun kay Saksani Angara. So, yun yung direction natin. At makikita naman natin, papakita ko kay Sen Win, na itong campus na to, we have 6,000 population, pero kulang na yung mga gamit facility at saka yung mga classrooms natin. I came from this school from first year to third year. Nagbulakbol lang ako, kaya nilipat ako ng nanay ko sa ibang school sa Leyte nung fourth year. Kaya, Sen, kaya makikita ninyo, Sen, medyo bugoy-bugoy yung gobernador dito kasi galing ako dito sa school at lahat, we have very good memories dito sa school. So, I was then a student like you. Kaya every time na pumapunta ako dito, nakakaganti ako sa mga teachers. Kasi dati, ako yung nakaupo doon, ang init-init, naghihintay. Ngayon, si teacher na yung nandun, ako na yung nagsasalita ngayon dito. So, but then, I consider this Samar National School as my alma mater. I'm part of this school. Whatever meron ako, galing din dito sa school na to. So, malaki yung utang na loob ko sa Samar High. So, I hope, my dear students, you will be the same na pag magkaroon na kayo ng mga profession ninyo, makapagtapos na kayo, hindi lang yung pamilya ninyo ang matutulungan, kundi yung sarili niyo, but also you go back to this your alma mater para tumulong din. So again, thank you so much for that. Now, siguro ididiretso ko na lang before we have the turnover and the presentation para kasi medyo limited yung time natin. So I will now introduce ang ating butihing senador na parating tumutulong ho sa atin dito. Hindi ito iba sa atin dito sa probinsya ng Samar kasi for the past few years, several years, parati siyang tumutulong dito sa atin. Kung one text away lang si Sen sa mga pinupush natin dun sa Senado at saka yung mga bills at saka yung mga nire-request natin just like the AVR-SHS na binigay sa atin, pertaining education, champion natin ang ating senador. So, at hindi lang yon kasi ang close talaga sa akin is si Sec Rex sa DSWD. Kaya kung makikita, marami rin tayong programa, collaboration with DSWD, kasi ganon tayo ka madali or ganon tayo ka
kalakas sa mga Gatchalian. So, again, for today, we are so honored and we are so blessed that our Senator Sherwin Gatchalian visited us here in Catbalogan, and together with our Mayor, Mayor Dexter Uy, na parating nagsusuporta dito sa atin. So, hindi ko napapatagalin, ibibigay ko na yung microphone, yung panahon, para marinig din natin ang ating pinakamamahal na Senador, Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa lahat. Maupay nga aga. Maupay nga aga ha inyong tanan. Morning sa lahat. Una-una sa lahat, binabati ko po ang ating butihing gobernador, Governor Shari Ann Tan. Binabati ko rin po ang ating masipag na Congressman Michael Tan, ang ating batang-bata, parang estudyante lang ito ng high school, Mayor Dexter Tan. Mayor Dexter Uy. Binabati ko rin po ang ating Regional Director Evelyn Fetalvero. Binabati ko po ang ating butihing punong guro, ang ating principal, si Mr. Ram Bernate. So muli, magandang umaga po sa inyong lahat, at kanina galing po kami sa Eastern Visayas Science School para mag-inaugurate ng bagong building doon. At kanina naikwento sa akin ni Governor Shari na nanggaling pala siya dito. Ito pala ang kanyang alma mater. No, dito siya nag-aral sa inyong eskwelahan, at dito rin siya natuto magbulakbol, sabi niya kanina. Pero dito siya nag-aral at dito siya lumaki. No? Dito raw siya pumunta sa itong library na ito. Dito siya nagbabasa at ginagawa yung kanyang mga assignments. Kaya alam niyo, itong school na ito ay espesyal dito sa Samar dahil maraming magagaling na mga leader, na mga graduates na nanggaling dito. No? At patunay na hindi porket public school ay nahuhuli. No? At ito ay patunay na ang public school system natin ay magaling. Lalong-lalo na dito sa Samar. No? At natutuwa nga ako dahil makikita natin na yung mga matataas na leader natin dito sa probinsya natin ay nanggaling dito sa inyong public school. Kaya naniniwala ako na yung mga susunod na governor, congressman, mayor ay nakaupo lang dito, naka-uniforme. Ito yung mga susunod nating leader. At naniniwala ako na yung susunod nating leader dito sa Samar ay nanggaling dito sa mga naka-uniforme. Sino ba dito sa mga estudyante natin? Sino dito ang gusto maging governor? Pakitaas nga yung kamay. Gusto nyo maging governor? Congressman? Sino? Mayor? Sino gusto? Senator? Sino gusto maging senator? Gusto nyo talaga maging senator? Mahirap maging senator, ha? Iikot kayo ng buong Pilipinas. Pero mga kasama, hindi lang talagang bukod tangi na nanggaling dito sa inyong eskwelahan ang ating butihing gobernador. Kanina nasabi ko rin na naniniwala po ako na ang kanyang puso ay nasa ating mga estudyante, lalong-lalo na sa ating mga public school, dahil yung kanyang mga anak mismo ay nag-aaral sa ating public school system. Yan siguro ang pinakamatibay na patunay ng isang lingkod bayan na mayroon siyang malasakit sa public school system natin dahil ang kanyang mga anak mismo ay nag-aaral sa ating public school system. Alam niyo, madaling magsabi na gagawin natin, paangatin natin ang public school system natin, tutulungan natin yung public school system natin, pero iba yung nagtitiwala sa public school system natin. At si Governor Shari Ann ay nagtitiwala sa public school system natin. Kaya
Kaya ako naniniwala ko, hindi niya pababayaan ang public school natin dito sa Samar. No? Hindi niya pababayaan yung mga pangangailangan ng public schools natin dito sa Samar. At mga kasama, dahil dyan, ako naman ay committed at ang pangako ko ho sa inyo ay magiging kapartner po ako ni Governor Shari Antan sa mga proyekto niya sa education dito sa inyong minamahal na lalawigan. At itong mga pinapatayo natin ay paumpisa pa lang. Marami pa ho kaming gagawin ho dito sa Samar, lalong-lalo na yung kanyang plano na palakihin ang National High School, Samar National High School dito sa Samar at makakaaso ho kayo na kasama po ako doon sa kanyang plano sa pagpapaganda ng Samar National High School. Naumpisahan na ho namin yung, alam nyo kaya importante na pumupunta sa isang lugar dahil yung maiksing biyahe ho namin kanina sa sasakyan, marami na kami napag-usapan ng magagandang plano. At sabi ko kay Governor, kasali ako dyan sa magaganda mong plano. At dahil pinag-uusapan nating maganda, kasama ko rin po ang aking magandang one and only. Diba? So, alam niyo mga kasama, si Miss Bianca sumama ho dito para makita niya rin po yung mga magagandang ginagawa niyo dito, yung mga tagumpay, yung mga success ng Samar. Dahil alam niyo, marami tayong nababalitaan. Pag nagbubukas tayo ng internet, puro mga kontrobersiya, mga masasamang balita. Kaya sabi ko, sumama ka sa akin dahil hindi na mapakita madalas sa media yung mga success, yung mga tagumpay ng ating mga probinsya. At ito ay masasabi ko tagumpay ng Samar na gusto kong makita niya. Kaya muli magandang mga kasama, congratulations sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Once again, ladies and gentlemen, tagan natin rin mapasok na palakpakan, Senator Win Gatchalian. And now, moving on to the highlight of this program is the ceremonial turnover. So we will call lang po the two sections for our ceremonial turnover. So may we call on the section SPJ and SC Archimedes. Advisors, Wilson M. Mabingnay and Sir Ernest, Ma'am or Sir Ernest Trinity Candidato. Congratulations to Samar National School.